Masarap at masustansya ang mga pagkain nito, nagpapasaya at pinapabuti ang insulin sensitivity ko at hindi nagpapataas ng blood sugar. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 superfoods na dapat kainin ng bawat diabetic araw-araw o kahit ilang beses sa isang linggo. Pagkatapos, pag-uusapan din natin ang itlog. Dapat ba silang isama sa diabetes superfoods list? Ibahagi ko ang opinion ko dahil alam kong may ilan sa inyo na may matinding pananaw sa itlog. Simulan natin sa superfood number 7. At kung napanood mo na ang channel ko dati, baka magulat ka dito dahil ang number 7 ay isang uri ng pagkaing dagat. Ang superfood number 7 ko ay hipon. Hindi ito nagpapataas ng blood sugar dahil wala itong carbs at ang glycemic index ay 0. Mababa sa calories, mababa sa taba at mataas sa protina. Pero bukod doon, ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ko ang hipon ay dahil napakasiksik nito sa sustansya. Ibig sabihin kahit kaunting kain lang, makakakuha ka pa rin ng maraming protina at mahahalagang bitamina at mineral para sa katawan. Omega-3, vitamina D, vitamina B12 at iba pa. Karaniwan, akong bumibili ng hilaw na hipon na nalinis na. Ilang minuto lang para i-grill o igisa. Ngayon, marami pang pagkaing dagat na may mga katangiang katulad ng sa hipon. Pero ang dahilan kung bakit hipon ang pinili ko ay dahil madali itong lutuin, masarap at halos kahit saan ay makakabili ka nito. Ang iba ko pang paboritong pangkaing dagat na talagang gusto ko ay pugita at alimanggo. Masarap din talaga ang mga ito pero medyo mahirap silang hanapin kaya hindi sila napasama sa listahan. Kapag natikman mo ang inihaw na pugita o matamis na laman ng alimango, tiyak ayaw mo nang bumalik sa dati. Tuloy tayo sa diabetic superfood number 6 na siguradong hindi na sorpresa sa'yo dahil ilang beses ko na itong pinuri dito sa channel. By the way, nung pinaplano ko ang video na ito, gusto kong siguraduhin na lubos kong naiintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang superfood. Sa totoo lang, iba-iba ang ibig sabihin nito, depende sa tao. Ang malawakang tinatanggap na kahulugan ay ang mga superfood ay mga pagkain na nagbibigay ng pinakamataas na nutrisyon sa pinakamababang calories. Maraming bitamina, mineral at antioxidants ang mga ito, gaya ng aking superfood number 6. Isa pang pagkaing sagana sa nutrisyon. Isa itong mahusay na pinagkukunan ng fiber, protina, maraming mahahalagang bitamina tulad ng folate at bitamina B1 at maraming mahahalagang mineral tulad ng iron, magnesium at marami pang iba. Tama ka, ang superfood number 6 ko ay black beans. May ilan sa diabetes community na nagsasabing mataas sa carbohydrates ang beans. Maari raw nitong pataasin ang iyong blood sugar, kaya hindi mo daw ito dapat kainin. Pero pag-usapan natin ito. Ang 100 gramo ng black beans na kaunti lang ang higit sa kalahating tasa ay may 45 na carbohydrates. Mukhang marami, pero kapag binawas ang 15G fiber, 30 net carbs na lang. Maaring marami pa rin ito para sa iba, pero kapag tingnan ang glycemic index ng black beans, 30 lang ito na maganda. Kapag kumakain ako ng black beans, halos hindi nito gaanong pinapataas ang blood sugar ko. At kung tumaas man, dahan-dahan at tuloy-tuloy lang ito. Walang dapat ikabahala. Pinakagusto ko talaga ang beans. Kapag kumakain ako ng pagkain, mataas ang glycemic index tulad ng nilagang patatas, madalas tumataas sobra ang blood sugar ko. Kapag pinagsama ko ang nilagang patatas at black beans, mas mabagal at kaunti ang pagtaas ng blood sugar ko. Hindi ko ito maipaliwanag ng siyentipiko pero totoo ito. Madalas ko itong maranasan. Ako mismo ang nagluluto ng beans pero kapag wala akong oras, bumibili ako ng beans sa lata. Ayos lang din kapag ginagawa ko, lagi kong pinipili yung walang dagdag asukal, taba at asin o hinugasan ko muna para matanggal ang sobrang asin. Ngayon, may iba pang uri ng beans at iba pang legumes na may mga katangiang katulad ng sa beans at pwede ring isama sa listahan tulad ng lentils, chickpea o soybeans na magaganda rin. Ang tanging babala ko lang pagdating sa beans at legumes ay yung mga processed na klase ng beans at iba pang legumes na mas mataas ang carbs at mas mababa ang fiber, maaring tumaas agad ang blood sugar mo pagkatapos mong kainin ang mga ito. At siguradong hindi sila superfood. Tuloy tayo sa aking superfood number 5, isang prutas na nabanggit ko na sa naunang video bilang aprobado para sa may diabetes. Hindi rin natin kayang magpalipas ng araw na walang prutas at bitamina. Mataas sa antioxidants, fiber at vitamin C ang prutas na ito. Matamis ang lasa, ngunit 5 net carbs lang bawat 100 gramo. Ang superfood #5 ay raspberries na pwede ring palitan ng blackberries. May 12 carbs at 7G fiber bawat 100 gramo-ramo ang raspberries, habang may 10 carbs at 5G fiber bawat 100 gramo-ramo ang blackberries.
Napakababa ng glycemic index ng pareho. 32 para sa raspberries at 25 para sa blackberries. Lahat ito ay magagandang numero. Ibig sabihin, hindi ganong tataas ang blood sugar mo kahit insulin resistant ka kapag kumain ng raspberries at blackberries at makakakuha ka pa ng maraming sustansya. Ako mismo ay sinusubukan kong kumain ng kahit anong klase ng berries araw-araw, kadalasan bilang bahagi ng aking almusal. Minsan pinapalitan ko ang raspberries ng strawberries o blueberries na mas mataas ang glycemic index at medyo nagpapataas ng blood sugar ko, pero puno pa rin sila ng bitamina, fiber at antioxidants. Tuloy tayo sa superfood number 4. Sa listahan natin may seafood, beans at berries na kaya kailangan nating magdagdag ng berde. Ang superfood number 4 ko ay isa sa pinakamasustansyang gulay sa mundo. Punong-puno ito ng vitamin K1, vitamin A at vitamin C. Magandang pinagkukunan din ito ng manganese, magnesium, potassium, iron at calcium. Kung nahulaan mong spinach ang superfood number 4 ko, tama ka. Ang spinach ay sagana sa nutrisyon. Mayroon lamang itong 23 calories sa bawat 100 gramo ng serving. Kaunti lang, mahigit 3 carbs pero may tig, 2 gramo ng fiber at protina. Sa kakaunting calories, puno na ito ng bitamina at mineral. Nalaman ko na 15 ang glycemic index ng spinach. Pero sa totoo lang, sa totoong buhay, kahit gaano karaming spinach pa ang kainin ko, hindi man lang gagalaw ang blood sugar ko. Baka bias ako kasi gustong-gusto ko talaga ang spinach. Palaging niluluto ng nanay ko ito para sa akin ilang beses sa isang linggo noong bata pa ako at sobrang nagustuhan ko talaga. Alam ko rin na hindi lahat gusto ng spinach araw-araw kaya okay lang. Pwede rin pamalit ang kale. Siguro hindi rin nakatulong kasi alam ko namang hindi masarap ang kale. Okay lang sa akin kung papalitan mo ang spinach o kale ng ibang berdeng madahong gulay at isasama ito araw-araw sa iyong plato. Punta naman tayo sa aking superfood number 3 at maaring medyo controversial ito dahil wala pang maasang pag-aaral tungkol dito. Bago lang ito pero gusto ko talaga at dapat mapasama sa superfood para sa diabetes. Kasama ito sa listahan ko. Hindi ako doktor, hindi ako nutrisyonista, hindi ako nagbibigay ng medical na payo, kaya siguro pwede kong ilagay sa listahan ng superfoods ko kung ano man ang gusto ko. Tama ba? Galing Peru ang superfood na ito. Mahusay itong source ng vitamin C, vitamina B6, iron, potassium at iba pang nutrisyon. Pero hindi yon ang pangunahing dahilan kung bakit ko ito isinama sa listahan. Sinasabing nakakatulong din ito sa pagpapataas ng enerhiya at performance, pagpapabuti ng memorya, pagpapahusay ng fertility sa mga lalaki, at maging kapaki-pakinabang para sa mga babae lalo na sa menopause. Malaki ang mga pangakong ito, kaya alamin natin kung ano ang superfood number 3 ko at kung kaya ba nitong gawin ang lahat ng ito. Ang pangatlo kong superfood ay Peruvian maca root. Magiging personal ako ngayon. Dati akong nahirapan sa mahinang memorya at nabawasang gana sa pakikipagtalik. At sa totoo lang, sinisisi ko ang diabetes sa mga ito at sa pinsalang nagawa nito sa loob ng 35 taon. Kaya nagpasya akong subukan ang maca. Ang ginawa ko ay nagsimula akong magdagdag ng isa kutsarita ng 100% natural na maca powder sa aking almusal at pagkatapos ng isang buwan ng paggawa nito, hindi naman talaga nagbago ang aking memorya at antas ng enerhiya, nanatili lang sila. Pero ang aking sexual na gana ay talagang gumanda. Ngayon, ayokong masyadong palalimin ang paksang ito dahil ang channel na ito ay tungkol talaga sa diabetes, hindi dapat tungkol sa mga nangyayari sa aking kwarto. Pero sinasabi ko lang na talagang gumana ito para sa akin at kaya isinama ko ito sa aking listahan ng superfoods at sana makatulong din ito sa ilan sa inyo. Tuloy tayo sa aking superfood number 2. May seafood, beans, berries, spinach at maca root na tayo kaya sa tingin ko kailangan pa natin ng masarap na nagbibigay ng healthy fats sa pagkain. Isa pang pagkaing puno ng nutrisyon at maraming nutrients na kapaki-pakinabang. Tingnan mo ang mga bitamina tulad ng K-isa folate, vitamin C at iba pa. Pati rin ang mga mineral na potassium, copper, magnesium at iba pa. Sa tingin ko, karamihan sa inyo ay alam na ito. Ang aking superfood number 2 ay avocado. Hindi ito mababa sa calories at mataas sa healthy fats. Kaya mas mataas ang calories nito kaysa iba sa listahang ito. Pero magandang pagpipilian pa rin ito para sa may diabetes. May 17 carbs na nababawi ng 14 na grams ng fiber, kaya 3 net carbs lang bawat 100 grams. Bababa rin ang glycemic index nito, mga 15 at hindi tumataas ang blood sugar ko pagkatapos kumain. Madalas ko ring idagdag ang homemade avocado salad o guacamole sa aking mga pagkain. May tip ako.
Mas gusto ko yung malalaking mapusyaw na berdeng abado, yata quintils ang tawag dito. Mas masarap at makatas ang lasa nila kaysa sa maliliit at madidilim na abokado at mas mababa rin siguro ang calories. Ngayon, dumako tayo sa susunod na superfood para sa may diabetes. Kaibigan, ito ang top superfood sa listahan ko. Bago ko sabihin ito, gusto ko munang ipaalala kung paano ako makokontak. Pwede kang mag-sign up sa aking Patreon para makapag-message o mag-book ng coaching session sa akin. Talagang nag-enjoy ako sa mga coaching session na nagawa na natin kasama ang ilan sa inyo. Nakipag-usap na ako sa inyo tungkol sa dieta, pagkontrol sa blood sugar at teknolohiya sa diabetes at nais ko pang makausap ang iba pa. Huwag mahiyang mag-message sa Patreon o sa aking website. Nasa ibaba ang mga link. Alam kong hindi na bago sa mga regular na nanonood ng channel ko ang number 1 kong superfood dahil madalas ko na itong nabanggit. May 5 benepisyo ang pagkaing ito. Mataas sa fiber, nakakatulong sa kabusugan, bawas gana, at suporta sa pagbabawas ng timbang. Mausay din itong pinagkukunan ng omega-3 fatty acids tulad ng avocado at nakakatulong bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Alam ko siguradong pamilyar kayo rito, chia seeds. Pero hindi ba kabilang ang itlog sa listahan? Hindi sila kasama at ipapaliwanag ko mamaya pagkatapos kong magkwento pa tungkol sa chia seeds. Gusto ko ang chia seeds dahil mataas ito sa fiber at kapag nilalagay ko sa pagkain, pinapabagal nito ang pagtaas ng blood sugar ko. Palagi itong epektibo para sa akin kaya madalas ko itong gamitin. Nakakabaliw pero gumagana talaga ito. Ingnan mo, ang 1 ounce o 28 gramo ng chia seeds ay may 12 carbs at 10 gramo ng fiber. Nalaman ko sa research na mas maraming nutrisyon ang naa-absorb kapag binababad o ginigiling ang chia seeds, kaya ginagawa ko ito. Isa pang magandang alternatibo sa chia seeds ay ang flax seeds. Pero ang flax seeds ay kailangang gilingin palagi dahil kung hindi, hindi ito mapoproseso ng katawan. Ngayon, tapusin muna natin ang tungkol sa chia at flax seeds at pag-usapan ang itlog. Alam kong sensitibo ito para sa iba. Hindi ko isinama ang itlog sa top 7 superfoods ko. Pero subjective naman ang listahan na ito. Hindi ako doktor o nutrisyonista at pinili ko ang aking mga superfood ayon sa personal na kagustuhan. Inaamin ko na mali ako tungkol sa itlog. Sa isang video, sinabi kong kabilang ang itlog 10 mapaminsalang pagkaing patuloy pa rin kinakain ng mga diabetic at marami sa inyo ang hindi sumang-ayon at nagkomento na hindi naman ito delikado. Sa video na yon, sinabi ko mismo ito, mga 60% ng calories sa itlog ay galing sa taba. Ang itlog ay puno rin ng kolesterol, mga 200 mg para sa isang karaniwang laki ng itlog. Mas higit pa ito sa doble ng kolesterol ng isang Big Mac at tama ang hinala mo. Ang saturated fat at kolesterol ay nakakatulong sa posibilidad ng sakit sa puso na isa sa mga posibleng komplikasyon kapag may diabetes ka at isa sa mga bagay na dapat mong pag-ingatan. Ngayon, matapos ko pang magsaliksik tungkol sa itlog, napagtanto kong mali ako at masyado kong naging mahigpit sa saturated fats at kolesterol nito. Ang kolesterol na nakukuha sa pagkain ng itlog ay tila hindi naman problema dahil kailangan ng ating katawan ng kolesterol, kailangan din ito ng ating utak. Walang patunay na ang kolesterol mula sa itlog ay otomatikong nagiging masamang kolesterol sa dugo. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakamaling yon at nais kong ipaalam na hindi ko na iniisip na masama ang itlog para sa mga may diabetes. Matapos kong magsaliksik tungkol sa itlog, madali kong maisip na mapasama ang itlog sa listahan ng iba ng pinakamainam na superfoods para sa diabetes. Ang itlog ay mahusay na pinagkukunan ng maraming mahahalagang nutrisyon, bitamina at mineral. Pinapataas nila ang pakiramdam ng kabusugan. Hindi nagpapataas ng blood sugar ang itlog dahil wala itong carbohydrates at may glycemic index na 0, kaya maganda ito para sa may diabetes. Ang gusto ko sanang iparating sa naunang video na hindi lumabas ayon sa plano ay ang pagprito o pag-scramble ng itlog sa mantika tuwing umaga at pagkain ito kasama ng bacon, sausage o iba pang processed na sangkap ay hindi malusog. Ang itlog, tulad ng ibang superfood sa video, ay masustansya kapag ito lang ang kinakain. Pero kapag pinirito sa processed na mantika o tinakpan ng pinong asukal, hindi na ito superfood dahil tataas ang calories mula sa processed mantika at asukal. Bakit hindi mo panoorin ang video tungkol sa 10 pinakamapanganib na pagkain para sa may diabetes? I-click ito at panoorin pagkatapos. Makakatulong din ito sa'yo. Paalam!